Yaw, mga pamangkin, minsan sa buhay, may mga mukha tayong hindi malilimutan. Hindi dahil maganda, hindi dahil gwapo, kundi dahil sa tindi ng tindig at bagsik ng tingin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kontrabidang hindi lang basta nanakot, kundi nakakatawa rin. Walang iba kundi si Joaquin Buaya Fajardo. Ipinanganak si Joaquin Fajardo noong 1934 sa Pilipinas. Hindi pa uso noon ang pagiging showbiz ng mga bata, simpleng buhay, simpleng pangarap. Lumaki sa panahong mabangis ang mundo ng sinehan, walang digital effects, walang green screen, puro totoong suntukan, habulan, at bar-ilan. Bata pa lang, kapansin-pansin na ang kanyang matapang na facial features. Kaya nang pumasok siya sa showbiz, hindi na siya inilagay sa role ng bida, agad siyang napunta sa papel ng mga siga, sindikato, at buwayang politiko. 1961 unang pelikula niya, Divina, Diyosa ng Apoy. Maliit lang ang role pero dito siya napansin ng mga director. Sa mga sumunod na taon, pumasok na siya sa international scene, Samar, The Gateway to Hell, 1962, at Ambush Day, 1966. Imagine mga pamangkin, bago pa uso ang Hollywood Dream, nakapasok na siya sa pelikulang may foreign cast. Pinapansin na siya hindi lang dahil sa acting kundi dahil sa kakaibang physical presence, matangkad, matipuno, at may signature na mga daliri na nagbigay ng bansag na buwaya. Dekada 70 hanggang 70, si Joaquin Fajardo ay naging staple ng Pinoy action films. Lumabas siya sa halos lahat ng genre, pure action kasama si FPJ, Lito Lapid, Rudy Fernandez, at Bong Revilla. Action comedy kasama si Dolphy, Panchito, at Tito, Vic at Joey. Fantasy adventure tulad ng Fasipi, Kafalaypay at Starzan. Mahigit 260 pelikula ang ginawa niya, ibig sabihin, halos taon-taon, may 3 hanggang 4 na pelikula siyang lumalabas. Siya ang kontrabidang hindi mo kayang hindi mapansin, kasi kahit sa likod lang siya ng eksena, ramdam mo presensya niya. Ang bansag na, buwaya, ay galing hindi lang sa itsura ng kanyang kamay kundi sa galawan niya sa pelikula, mabilis, matalim, at laging nakabantay sa biktima. Madalas niyang gampanan ang papel na buwayang pulis, kurap na politiko, lider ng sindikato, pero mga pamangkin, sa totoong buhay, kabaligtaran siya ng mga papel niya. Mabait, palabiro, at laging handang tumulong sa kapwa-artista. May mga co-actors na nagsasabing siya ang life of the set, lagi siyang may baon na joke, kaya kahit mabigat ang eksena, gumagaan ang atmosphere. Sa Starzan series, kontrabida siya pero pinatawa niya ang buong bayan. Sa Pido Dida, kahit masama ang role, parang gusto mo siyang i-invite sa fiesta kasi may charm pa rin. Sa action movies, siya yung magpapatakbo ng sindikato, magpapahirap sa bida, pero pagdating sa last fight scene, siya rin ang unang tatamaan ng suntok o sipa ng bida. Trivia, sobrang sanay siya sa action stunts kaya bihira siyang gumamit ng double. Kaya kung mapapansin niyo, authentic ang mga banat at bagsak niya. 1993, pumanaw si Joaquin Fajardo sa edad na 50. Iniwan niya ang isang karerang punong-puno ng kwento, tawanan, at aksyon. Sa loob ng 3 dekada sa industriya, siya ang naging mukha ng kontrabidang nakakatakot pero mahal ng tao. Isa siya sa mga haligi ng Pinoy kontrabida archetype, template ng nakakatawang masama. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin sa memes at throwback posts ang mga eksena niya. Ipinakita niya na kahit kontrabida ka sa pelikula, pwede ka pa ring mahalin ng audience. Kung na-inspire kayo sa kwento ng ating bidang kontrabida, i-like nyo na tong video, mag-subscribe sa ating channel, at tulungan si Tito Daldal sa road to 1,000 subscribers. E-click nyo na din ang notification button para lagi kang updated sa mga susunod na videos natin. Kaya mga pamangkin, tandaan nyo, sa pelikula, pwedeng masama ang papel mo, pero sa totoong buhay, ikaw pa rin ang pipili kung magiging mabuti ka. Si Joaquin Buaya Fajardo, nagpapatunay, na minsan, ang kontrabida sa screen, siya pala ang bida sa likod ng kamera. Ako si Tito Daldal, Daldal pa more.